Hello everyone. Welcome back to my channel, Leonardo de Guerto. Tayo po ngayon ay magtatap pruning ng sili dahil tayo po ay magluluto ng tinulang manok. Kaya babawasan na po natin yung talbos at dahon para lalong magsanga. Ang gagawin po natin dito ngayon ay top pruning. Sa taas lang po ang ipoprune. Nakikita nyo po yan na mga puti, puro bulaklak na po yan na may bunga. So marami po yan. So dito po tayo mag-uumpisa na mag-prune. Yung top lang, yan ang tinatawag na top pruning. So katulad po nito, ito may bunga pero tatanggalin ko po yan. Tapos ito naman mga nasa ibaba, tulad yan mga sanga, iyan ang lalago kasi maraming mga sanga sa ibaba. Kaya po, ayan, kaya uumpisahan na po natin. Dito tayo po mag-uumpisa. Hindi ko naman i-prune lahat. Tulad nito, gagamit tayo ng gunting. Ganito lang po. Ayan, ganon ang gagawin natin. So panoorin na lang po ako paano ako mag-prune. Ayan po, ganun lang po ang gagawin natin. So siguro mga sampung puno lang dito sa harap ang ipoprune natin, kasi itong ipoprune natin ay yung isang line lang, isang hilera. Bali actually ano ito, 18 na puno ang isang line, ang isang row. So mga 10 lang siguro ang puputulan po natin. So ito po yung unang putol sa isang puno lang po ito. Yan. So ito na po yung ating nakuhang talbos, yung na-prune. So tingnan natin, parang hindi nabawasan. Ayan po, dahil na talbusan na, magbabawas ako ng dahon din doon sa pinaka, yung dahon ng main stem. O ganun lang po. Mag-uumpisa na ako magtanggal ng dahon. Mag-uumpisa tayo dito sa katulad nito, isang puno. Itong mga mura pang dahon dito, iyan po ang tatanggalin natin. Ayan, isa-isang tatanggalin yan. Ayan na yung mga bunga, oh. Lahat may bunga na. Ayan. Ito tanggalin pa natin. Yan, hanggang dyan. Ito, ayan,
Ah, ayun pa. So, itong mga sucker dito sa ibaba, ngayon lalong mabilis ang paglago niyan kasi na wala nabawasan ang kompetensya. Yung mga old na, yung mga almost dry na dahon, tanggalin natin yan, yung mga unang dahon niya noong lumalaki pa lang. Yan, tanggalin po yan. So, yan po ang magiging itsura niya. Kaya as I said, lalong mabilis ang paglago nitong mga sanga dahil nabawasan dito po sa sa itaas. Yan, ito yung mga pinagputulan po, ito yung mga pinagputulan at dito pa. So iyan po. So ito po yung nakuha natin sa isang puno, ay maraming puno yan. As I said 18, pero hindi ko nababawasan lahat kasi nga marami na po ito. Maybe yung iba ipuprosen ko na lang para sa gagamitin natin sa pang habang winter na. Alright, so ayan po yung itsura nya. Isang puno lang po yan. Pagkatapos po na alisan ng balat sa mga stock natin, ayan, ganyan po. Magpakulo na ako ng tubig. Ayan po, i-plunge po natin. Ayan po, ganun ako magluto ng chicken na ay sabaw. Kaya tinula. Ayan po. Isang kulo lang po para maalis yung mga konti pang lansa at saka yung dulas po. Saka yung bubbles. Kasi magbababoy po yan. Hindi yung kung kailan mga niluto ay saka mo alisan ng bubbles. Pwede po yun kung mga native o sariling alaga na kasi sariwa siya.
Ito naman po ay ano ito yung frozen, yung galing sa freezer. Kaya gano'n ang sistema po para malinis at pulido ang kakainin natin. Hindi yung nag-aamoy malansa. Buksan natin. Kumukulo na siguro. Ayan po. So kumulo na. Mga wala pang mga 30 seconds pa lang siguro yan na kumulo. So tama na po yan. I-turn off na po natin. Ayan. So and then aalisin na po dyan. And huhugasan natin ng maligamgam na tubig. Ayan po yung mga sinasabi kong bubbles. Ayan. Ayan. Hindi sa pag-ano yung iba kasi saka aalisin yung bubbles pagka nagluluto na. Pwede yun pagka yung mga bagong katay. So yan po. Yan po ay aalisin natin ang tubig and then i-drain po natin. Babanlawan po natin yan. Huwag gamitin itong tubig na ito na pangsabaw. Kasabihin nyo, nabawasan ng texture. O, totoo yun, nabawasan ng texture. Pero, konti lang ang nababawas. Kasi wala pang 1 minute na kumulo ito eh. Para lang mahugasan ng maayos. Yan po. Ngayon, ilalagay natin sa drainer. At ito yan po, buhusan natin ng maligamgam na tubig. Ayan po. Buhugasan lang. Pwede rin ilagay na ganyan. And then, i-drain po natin. Ayan po. Ayan. Ngayon, ready na. So, ayan po. So, ready na po yan na igigisa natin. Igigisa sa luya, bawang, sibuyas. Ayan po. Ilipat na natin dito. Ayan, ready na lahat ang ating ingredients para sa tinulang manok. Ayan. Baka may dahon ng gamba. Alright, ilalagay na yung dahon ng sili, unang pitas. Ayan. Masipag ka lang, hindi ka mawawalan ng ulam. Sige, lagay pa more. Ayan. Kasi mamaya pa rin lagyan ulit. The organic sili tops, sili dahon. Tulo na naman. Ayan. So that's it, done. Oh, done. Ang naglagay ng dahon ay yung aking chef cook na Naata yung ano natin. na panganay. Ayan. Okay lang. Sige Ayan. lang, tama na. Kung tama na raw. Yung pakbet ko. Kalang din sa garden yan. Kaya bukod dyan, iba ang sistema niya. Kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang video sa pamimitas ko ng dahon ng sili na nilagay sa tinula, ay huwag kalilimutang i-like, comment, and subscribe my channel, Leonardo De Guerto. And if you are not updated yet, please don't forget to click the notification bell para updated po kayo lagi sa susunod kong mga video. So ano pa kinaantay natin? Thumbs up na po. Kakain na po tayo.